meron tayong mga bisita na hindi talaga takot pumasok sa mga bagong daan at harapin yung mga bagong pagsubok ng buhay ng magkasama. We know them from their viral videos online at syempre, mas nakilala siya ng madlang people nung nagpakatotoo sila sa loob ng bahay ni Kuya. So aalamin natin paano kaya nila yayakapin ang kanilang bagong path sa buhay ngayon. Let's welcome to the show Ding Dong Bahan and Patrick Ramirez. Hello! Yee! Welcome to BRGY. Miss Bianca. I love it. Oh, so nice to have you guys. Please sit down. Grabe. Today, ang ating mga global Pinoys will get to know more about Ding Dong and Patrick in real life at hindi bilang housemates na tumutupad ng mga tasks and secret tasks. Nakakatuwa syempre because you are the first queer couple na 2-in-1 housemates in Pinoy Big Brother history. Pero how does it feel na kayo yung napili na ganong klaseng important representation? Siyempre grateful po. Kasi hindi po namin expect na mapupunta po kami sa ganitong posisyon. Kasi ang gusto lang naman po namin talaga is matanggap kami ng tao po na malaya po kaming magmahal without judgment po. Yeah, yeah. And big part din po sa amin is to really inspire. Kasi yung amin po, we didn't plan yung mga ginagawa namin, especially kapag gumagawa kami ng contents. It's just us enjoying our mood. And nagkataon po na nabigyan kami ng opportunity na we're not here to just simply represent but also to inspire. That's really our intention naman po. Doon sa road to reaching your dreams, may mga pinagdaanan yan. Your childhood, growing up years, at yan ang ating babalikan through photos. Kaya naman, we're gonna show you photos, tapos pag-uusapan natin kung ano yung kwento sa likod ng picture na yun. Are you ready? Ready. Okay. First picture, please. Sino yan? Yung klase po ng childhood growing up, si mommy at si daddy po kasi both working but hindi po nawawala yung chance na igala kami magkakapatid sa parks kasi that's something na pinapahalagahan nila. Super bata nung Ding Dong na nakita natin yon. But when you talk about your childhood, you also talk about parang family, parang being at the core talaga of who you are. What was it about your upbringing sa tingin mo? Nadala-dala mo hanggang ngayon? I think po, for me, it's really having a deeper connection with your family. Kasi, at the end of the day, marami ka mang pagdaan ng challenges or madami ka mang hardships na pagdadaanan. It's always your family na una mong supporter, unang makakatanggap sa'yo despite na iisipin mo na baka hindi sila pabor, but as long as mapaliwanag mo sa kanila, ma-articulate mo, they will always understand you because it's family. Very close and open ba yung relationship mo with your parents? Like nakaka-share ka ng anything or very parent and child na parang medyo may authority ganyan? Growing up po, parang nung elementary and high school, even nung college, parang it's a parent and child relationship po. But nung nag-enter na po ako ng work, parang dun po mas naging open and na-realize ko na habang tumatanda ko, parang doble na tumatanda yung parents ko. So dapat mas close ako sa kanila. Siyempre kung may baby picture, si Ding Dong, meron din tayong super throwback for Patrick. Let's see. Malaki-laki na, hindi na 1-year-old. Okay, kwentuhan mo naman kami sa masayang family photo na ito. Well, itong picture po na yan, birthday po nung bunso po namin na si Kurt. And wala po dyan yung father namin kasi OFW po siya. So, parang since elementary, nasa ibang bansa na po talaga siya. Tapos, bihira lang po siya umuwi and bihira lang din po kami makaspend ng Christmas, birthday po, kasama po siya. Pero paano ka naman minold nung growing up years na ganon to who you are now? Siguro natutunan ko pong maging somehow independent pagdating po sa mga desisyon ko. Pero naando naman po yung guidance nila. So kahit ganun po, tinitake ko pa rin naman po yung mga advice nila. I'm sure super proud sila ngayon seeing where you are now. Meron tayong next photo na gusto ipakita. Let's see kung sino naman ito. Iba din ang datingan. Actually, I'm working na po that time in public service and there's an event
in our barangay. Tapos, I was invited po to be somehow a judge. Okay, so you mentioned nga public service. Yes, po. Anong tumulak sa'yo to enter public service? Is it something you've always wanted to do? It all started nung nanonood po kasi ako ng Y-Speak. Yes po. So, very fun po ako nung mga student-oriented Oh program. my, ilang taon ka nun? I think elementary po, parang grade 2, 3. I enjoyed po, Miss Bianca, yung interaction po kasi about having awareness, what's happening sa paligid. So, I'm very particular po sa parang gano'n. So, at early age, sabi ko parang gusto kong may ganitong path. Aside from being SK chairman, naging SK Fed Vice President pa po ako ng Hultagig. But I supposed to run. Kaya lang po, I differ kasi nga po parang part of me yung sacrifice na gagawin ko for about my identity po talaga. Meron tayong next picture. Kung naka-red suit si Ding Dong, ano naman kaya itong Amiga. picture ni Patrick? Let's see. Wow, hindi naman papatalo talaga. Nakasuit din, pang malakasan din. I think yan po yung debut ng best friend ko po nung high school. Ayan. Ano naman ang buhay at pinag-iisipan ni Patrick as a college student noon? That time, ang course ko po kasi is HRM. Kasi po, mahilig po talaga ako magluto. Kasi ang plano po dapat, kundi HRM, culinary. Kaya lang nung time po na yun, mahal din po kasi ang culinary dito. Yes, totoo. So, kinuha ko na lang po yung HRM para sa service industry pa rin. So kung si Ding Dong ay may deeper calling na gusto niya ganito, ikaw parang enjoy life, working towards your dreams, parang ganun ba? Yes po. Siguro, tinitake ko lang po kasi as light pag kunyari may mga struggles and mga pagsubok po na binibigay sa akin. Totoo naman. Nakakadala ka talaga ng light sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kita naman yun din sa loob ng bahay, di ba? With the housemate. Okay, meron tayong last 2 photos. So let's show them what this is. Eto na, yan. Right before you auditioned for Pinoy Big Brother, ano yung vision mo para sa sarili mo? Even though nag-enter ako ng grad school for me to really pursue public service, hindi ako naging matapang that time. Kasi baka ang hold back ko lagi is, who am I? So, ayun po, parang ang nangyari po niya, I just enjoyed my last year for the public service and then entered an office and then, with Pat. Wait, yung grad school, tinuloy mo? I had to defer po. For 1 semester na lang po. Okay. Since nung naisip po namin to audition for PBB, parang sabi ko, sige, hindi muna ako mag-enroll. Let's try lang. And then it so happened po. So, 1 sem na lang po and then graduate na po. Okay, syempre meron din tayong last photo na ipapakita and of course, this is of Patrick. Oh, yan talaga yung pinili. Bali yun po yung kauna-unahang travel po namin na na-invite po kami. Yeah, As content creators, Yes, you mean? yes. Ay, in fairness. So, work trip Work po a yun, bit. opo. Okay, so of course, this was taken before your housemate Yes po. experience. And at that time, content creation, ano din ang vision mo for yourself? Businessman po talaga ako. So, nung time na yon, bukod po sa pagbi-business, gusto ko rin po talaga pumasok sa showbiz industry. Well, before, natatanda ko po nung high school, nag-try po akong mag-entertainment, siguro a year. Pero grabe po kasi yung pressure that time. Kasi po nung time na po na yun, confused po ako sa identity ko. So, takot po ako na parang malaman nila and ma-judge po ako. And ang hirap din po kasi mag-pretend na hindi naman po ito. Yeah. Grabe, no? Nakakatuwa to see yung little glimpses. Kasi I'm sure ang dami nyo pang pinagdaanan growing up to shape who you are today. Pero itutuloy natin ng mga games with Ding Dong and Patrick. And instead of photos, ibang klaseng mga bagay naman ang ipapakita natin on screen para malaman ang journey to self-discovery ng Dong Pat. Diba? All that and more when BRG. Back to BRGYB fam, you are still with me, Bianca Gonzalez, and our guests, Ding Dong and Patrick. Yes, ang Dong Pat. Okay, like I said, we're gonna show you some things dito sa screen and base doon sa interpretation nyo, malalaman nyo kung sino sa inyo ang tinutukoy nung makikita nyo sa screen. Ay, ganun talaga. Yan. Siyempre, 2 in 1. Yeah. So,
of course, this is about the love story. And you first met each other in a hotel Yes. in Parañaque. Can you tell us that story? At kailan yon? 2023. Baka mamalik ka. Last year? Yes, April 6. Talagang pinagplanuhan na po namin mag-meet kasi po Holy Week po yun sa pagkakatanda ko. Then galing po akong province sa Marinduque and umuwi lang po ako ng Manila para lang po i-meet siya at getting to know, ganun po. Wait. Meaning, prior to April 6, 2023 meeting in person, nag-slide into your DMs ba ang nangyari? Yes po. Ah, so sino ang una nag-DM? Ako po talaga. Oh, I love. So kailan yung unang DM na yon? Ano po yun? April 1 po, April Fool's Day. Ay, Yes. pero hindi joke. Hindi joke. Wait, ang bilis naman. So April 1 ka nag-slide into his DMs, tas April 6 nagkita na kayo kaagad? Ako, agad-agad, mismo. Ay, grabe naman. Ayun po, nung time po na yun, ako po talaga nag-set ng date po na yun. Siguro, dapat magkikita kami around 6 p.m. So, nagpunta po ako doon, siguro mga 5:30. Tapos, syempre, given, wala pa po siya doon. So, siguro nag-antay po ako hanggang 7 p.m. Wala pa po siya. Kasi nasa term pa po ako that time. And then, para nagkaroon pa po ako ng free time nung hapon hanggang gabi. So, nag-live po ako using an app. Kasi I always interact with the followers. I game with them, kumbaga as a live streamer also. But during that time po, parang inisip ko, since siya naman yung nag-invite, edi siya yung mag-antay for quite some time. Ay, yan ang style. Ang tawag dyan, style. Oh, eto na. 7 o'clock na. Ano, kamusta yung unang pagkikita na yun? Dumating na po siya habang nagdi-drinks ako. Tapos yung pwesto po namin, parang ganito din po, nasa couch. Tapos ayun nga po, getting to know, kwento po siya more on life niya. Eh, nagulat din po ako kasi hindi ko po in-expect na sobrang daldal niya. Ang impression ko po kasi nung nakita ko siya parang, happy-go-lucky ata ito eh. Napakamot po ako nun, tapos sabi ko, sige, magkikwento na. Ako na muna magbabangka, baka sakaling maiba yung story. Kasi po, that time po, parang nakita ko na yung profile niya. So, what else ba yung pwede nitong ikwento sa akin? Parang very open book din po kasi yung story niya. Kaya po nung time na yon, parang grabe po yung walls niya. So, ang impression ko po sa kanya nun, parang mataas po yung standards talaga. Ayun, not until Po na-share niya na mahilig siya sa art. So ako po kasi appreciative ako sa mga mahihilig sa painting kahit hindi po ako marunong. So nagbago po yung dynamics namin habang nandun po kami. So needless to say, after the meeting na yon, inseparable na ba kayo? naging smooth naman. Dumating lang po sa time na siguro na-overwhelm po siya. Kasi ang bilis ng mga pangyayari. Kasi talagang sinigurado ko po talaga na, hindi na po siya mapupunta sa iba. Nag-box out ka na ng iba, gano'n. Oo, ganun po. So, yun, yung time na na-overwhelm ka, ginost niya po ako. Siyempre po, parang that time po, Miss Bianca, nasa term pa po ako nung time na yon. And then, figuring out pa po ako what's gonna happen next. And I'm also planning to enter that time sa grad school. So, nung medyo parang, wait lang, ang dami mo ng parang too good to be true ba to? So, nag-shutdown po ako for a while. Even my SOCMED. Kasi parang, wait lang, baka hindi pa ako ready for this. Not ready to entertain for this. Pero siya, very matyaga, ganyan. Sabi ko, sige, I'll give a try. Tapos, bumalik naman din po agad. And then, dun ko na po parang mas nakilala siya. Tapos, tatawa ko. Hindi, naging inseparable naman na po. Simula po. So, actually, bagay talaga kayo. The first time I met you guys, parang, meron to. Oo. Okay, meron tayong next emoji. Ano na, tapos na yung kwentong love life. Don't worry, makakahinga na kayo. Eto, sino sa inyo ang nakaka-relate sa emojis na ito? Siyempre, si Ding Dong. Yes po. So we've been talking about you in public service, but you are actually a registered electrical engineer. You're also a teaching engineer. Yes po. Yung license ko po, actually hindi ko po siya totally nagamit in field, more of sa academe. So nagamit mo din technically yung Yes pagiging po. engineer mo as a teacher. Na-enjoy mo ba maging teacher? Actually po na-enjoy ko. Very stressful lang po kasi parang
madami po akong job that time. And really lahat parang public service. So, Meron tayong next emoji. Ito, I'm also curious about the story behind this. Taray, daming cash. Parang Of dito course, to, si Patrick, he did mention kanina na businessman talaga siya. And you are one of the owners of a restaurant na chicken wings Yes. ang specialty. Yes. How long have you been in business? 8 years, 16 years. Tagal na, pre-pandemic. pre-pandemic. 8 years. Yun talaga yung gusto mo gawin, negosyo. Opo, ever since po. Kasi po yung parents ko po, dati po may canteen po sila nung bata pa po ako. So, na-inspire din po ako sa kanila magnegosyo. So what age were you nung sinimulan mo yung chicken restaurant? Ano po siya, nag-start po siya, third year college po ako. Kasama po yung mga teammates ko po sa Okay. volleyball. Okay. Yan po, so partners po kami talaga Oo. doon. And then, is that the one that's still up now, itong restaurant? Yes po. Wow! Hanggang sa na po kami, branch out na po kami. Meron din po kami sa QC dito sa Panay po. Ay, ang galing. I love it. We have a last emoji that we would like to show you on screen. Oh, of course, the rainbow emoji. And I did mention earlier yung self-discovery. I particularly remember such a touching moment sa loob ng bahay ni Kuya. It was such an emotional moment. You were tearing up, and then Patrick was choking up, and all the other housemates were like, what? Well, yung experience po na yun, Miss Bianca, as in, hindi po siya mako-compare sa ibang happy moments po namin. Kasi po, grabe din po talaga yung pinagdaanan namin sa loob ng bahay ni Kuya and yung mga tasks na ibinigay sa amin na sinubok po talaga yung relasyon po naming dalawa. And yun nga po, ang dami po namin na-discover sa sarili po namin. And yung moment po na yun na nag-reveal kami, para po ulit kami pinanganak. Ganong level po na, free na tayo, kahit anong ipakita natin na masasayang moment sa isa't isa. I mean, wala nang parang pipigil. Actually po yung moment na yun, parang natanggal yung butterflies in stomach kasi parang, yeah, you're really free, you're good na with them. And yung appreciation ng other housemates, nakatulong po talaga yun dahil nakita nila kami as kuya figures, pero nung time na yun, nagulat sila, yung mga kuya nila, in love pala sila. Oh, grabe that moment. Nakakatuwa. O syempre, hindi dyan nagtatapos ang getting to know you natin sa Dongpat. And later on, we're actually gonna look back naman at videos. Level up na to. Hindi na to emojis, hindi na photos. We'll talk more about Dongpat when you return here on BRGY. Ding Dong Bahan and Patrick Ramirez. Of course, Dongpat. Yeah. Okay, kanina pa nila pinag-uusapan about being content creators, about openly sharing your adventures together. Kaya ngayon, we would like to show you some clips na kayo mismo ang nag-upload sa online world and we'll share it with all our global Pinoys. Tapos syempre, kukwentuhan nyo kami tungkol sa makikita nyong video. Okay, first video please. Talaga naman! Actually po, yung video na po yun, yun po yung first video namin together. Kasi hindi po kami usual nagsasama sa post ng kaming dalawa lang. And that's also the night before po kami parang mag-come out online. Ngayon, looking back, Ding Dong, anong nararamdaman mo watching that video? Actually po, every time po, Miss B, na meron kaming pinopost together or yung mga typical po na ganyan, hindi ko po talaga pinapanood. Kasi parang it's either makikringe ako or baka, kiligin kasi din ako. Tapos first time ko na po ulit siya makita, sabi, okay, cute pala talaga. Tapos napaisip din po ako na hindi pa pala hard launch yun. Kasi sa amin po, parang, hindi pa. Pero sa iba, of course, parang they know, they feel. Pero for us po, parang enjoying lang po kami that time. So baka iniisip din po ng iba na baka grupo kaming umalis niyan, tapos naisipan lang po mag-TikTok. Parang kayo lang nag-iisip nun. Kasi para sa amin, yun ang hard launch. I'm sure there were comments na parang already maybe assuming there was Yes, po. something. Yeah. And how did those comments make you feel? Kasi technically, yan yung first piece of content na meron na together kayo. Well, Miss Bianca, hinahayaan lang po namin pag may nakikita kaming ganong comments po. So, meaning you got
affected by the comments? Somehow po, kasi si Patrick po yung parang nagturo sa akin not to really go deep dive sa ganyan. Kasi as someone in the public service, mahalaga po sa akin yung comments. Kumbaga, kapag may problem ka, tara pag-usapan natin or maybe I can improve. Yeah. So siya yung pinaka-nagsabi niya, don't be a people pleaser now. Kasi, you know, in social media, mahalaga yung comments but somehow, kung hindi yan dapat mong basahin, wag din dapat maka-apekto sa'yo. So, This video was in Batangas. And then kanina naman, the photo was in Camiguin where you were together. Pero nakapag-Thailand na din kayo. So that's also when it became official? Yes. Ang Dongpat? Oh, ang saya. April Fools. Ay. Yun po. opo. Ang hilig nila sa April Fools. First DM, April Fools. Tapos, you or you Yes. asked? Ako po. Hindi sila sure. Hindi po, kasi sinurprise ko po kasi siya nung time na yun. Opo. As in, very surprised. Gumawa po ako ng video po sa amin, parang compilation po. Wow. Tapos ang concept po, kunyari manonood po kami ng movie para mag-movie night. Then, yun po. Ah, yun pala. Movie about the two of you. Yes, Iba so. din. O, meron tayong last video. Ito, curious ako kung anong pinili nilang last video na ipapakita sa ating lahat. May narrative naman yan, may storytelling. Ano yon? Ano yung video na yon? Ano po yung Miss Bianca? Galing po siya sa work niya sa BGC. That's why it Tapos- was in BGC. Yes, opo. Tapos sinundo po namin siya ni Ate Tess para mag-dinner lang po. And parang hindi po kami nagkita for 2 days lang po because of hectic schedule. So parang siya na yung nagsabi na baka gusto niya akong bisitahin. And then I gave my schedule right away. Sabi ko, lalabas kagad ako pag nandyan ka na, mag-exit na ako. So nung nagkita rin po kami, very heartwarming kasi mabilis po namin ma-miss yung isa't isa. So mabilis niyong ma-miss ang isa't isa. 2 days is medyo long. Ano yung longest na parang hindi kayo nagkita ever? Japan. I think po nung nasa Japan po ako, kasi mahaba-haba po yung vacation ko noon that time. How long? I think that's 12 days, 10 days po. Fairness, tagal. Yes po. Pero bumawi naman kasi sa bahay ni Kuya mula pagkagising hanggang Yeah. pagkatulog talagang Totoo. magkasama. Did you discover anything new about each other pa because of your stay in one house, which is Kuya's house? Meron ba? Ako po, mas deeper po yung pagkakilala ko na sa kanya during our stay po sa PBB na mabait po talaga siyang tao. I can always attest na he's very good and kind person. So nakita ko sa kanya na click kami sa kung paano kami mag-alaga ng ibang tao. Magkaiba man po kami ng approach, but we always have the same intention, the way we care. So sabi ko, yeah, I mean, tama yung taong pinili ko. Oh, ikaw na. Ikaw naman, Patrick. Ako po, Miss Bianca, ano po. Doon ko lang po kasi siya nakita kung paano po siya mag-lead sa mga tao po. Bali, every time po kasi na nasa work siya, hindi ko naman po siya Yeah. nakakasama. So, talagang humanga po ako sa kanya pagdating po sa pag-lead. Like, pag kunyari may task po, minsan kahit hindi naman po siya task leader, talagang siya po yung pinagtatanungan or napapasunod niya po talaga kaming mga housemates po. Kaya sobrang proud din po ako sa kanya. Oh, so kaya talagang pinagtibay ng experience sa loob ng bahay ni Kuya itong dalawang to. And now that you're dreaming new dreams and taking new paths, meron na ba kayong naiisip na future goal together na gusto niyo ma-achieve? Focus po muna kami sa career, syempre. Pero sa future po, pinaplan po namin, syempre, magkabahay, bumuo ng family. Yeah, kung To get marriage. married. Yeah. Oh, ganong level na things you talk about. Napag-uusapan po Nakakatuwa talaga. And for me po personally, maybe I want to enter a business with him para naman po together we're not just simply working together but we're also having our brainchild together. So
Oh, gosh. Grabe, no? Nakakatuwa na ang dami nyo nang napagdaanan individually and together, pero madami pang pwedeng pagdaanan. And we're looking forward to the new opportunities that will open for you, Ding Dong and Patrick. Maraming salamat for joining us and for sharing your story dito sa BRGY. I'm sure nakapagdala kayo ng good Pinoys. I do know na meron kayong mga gustong batiin at helloan ng mga supporters who are watching this right now. Go ahead. Hello po sa mga ka-Starfish and sa Dongpat. Ayan. And sa lahat po ng sumusuporta po namin, sa family po namin sa Manila, Taguig, sa New York, and sa Qatar din po. Ayan. Maraming salamat po sa suporta nyo and mahal na mahal po namin kayo. Siyempre po, once again, hello po sa mga OFWs na nagme-message din po sa amin. We're very touched po na hindi po namin in-expect yung pagtanggap ninyo, but most kasi po nang nagme-message, mga mommies and even daddies po. So we're very happy po na, you know, it's not just acceptance but also love para po sa amin. So hello po sa lahat ng mga sumusuporta po sa amin, especially the Dongpats and the Starfish people. Oh, thank you very much, Ding Dong and Patrick. Maraming salamat. Oh, keep dreaming new dreams at naka-support kami sobra sa inyong dalawa. Maraming salamat. Thank you po. Palakpakan natin Ding Dong and Patrick. Yee! And sila na ang